Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel ko. Ako po ang inyong lingkod, Misteryo. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, mag-like at i-comment ang inyong sariling mga nakakatakot na karanasan. Malaking tulong na po ito para sa akin. Maraming salamat po. Magandang araw po Sir Misteryo at sa lahat ng mga nakikinig. Ngayon lang po ako maglalakas ng loob para ikuwento itong karanasan ko. Tawagin niyo na lang po akong Gilbert, 41 anyos, taga Nueva Ecija. Nais ko lang ibahagi ang isang karanasan ko na nangyari noong sumakay ako sa huling biyahe ng bus pauwi. Akala ko simpleng sakay lang, pero naging bangungot. Noong 2019, nagtrabaho ako sa Maynila at tuwing weekend umuwi ako sa Nueva Ecija. Dahil late na ako natapos sa opisina, inaabot ako ng alas 11 ng gabi at saktong nakakasakay sa huling trip ng bus sa Cubao. Kakaunti lang kaming pasahero, mga 5 lang kami. Tahimik lang sa loob at dahil pagod na pagod ako, pinilit kong matulog. Bandang kalagitnaan ng biyahe, biglang huminto ang bus sa isang madilim na bahagi ng highway. Nagtaka ako kasi wala namang terminal doon. May sumakay na babae, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at sobrang maputla. Umupo siya sa pinakadulong upuan. Hindi ko na siya masyadong pinansin, pero napansin kong lumamig ang paligid. Yung mga ibang pasahero nagsimula rin magtinginan pero walang nagsasalita. Maya-maya, naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko yung babae nakangiti. Pero diretso ang tingin sa akin kahit medyo malayo siya. Ang hindi ko maintindihan, bakit parang wala siyang anino kahit may ilaw mula sa labas ng poste. Bigla siyang tumayo at lumapit sa driver. Pero hindi ito kumibo. Parang wala siyang nakikitang tao. Lalo akong kinalabutan nang dahan-dahan siyang bumalik at dumaan sa tabi ko. Ang lakas ng amoy na nanggagaling sa kanya na para bang amoy lupa at bulok na dahon. Pagdating namin sa terminal, lahat ng pasahero nagsibabaan. Nang sumilip ako sa likod para tignan ko kasama pa yung babae, wala na siyang bakas. Kahit yung konduktor. Nagulat din kasi ang bilang niya ng tiket ay eksaktong 5 lang. Pero 6 kaming nasa loob kanina. Hindi ko alam kung sino siya, Sir Misteryo. At ano ang istorya tungkol sa babaeng iyon. Basta para sa akin, hindi siya pangkaraniwan na makasabay ng 10 oras ng gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Misteryo. God bless po at more powers po sa channel nyo. Sana maibahagi niyo po ito sa mga listeners nyo. Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Lorenzo, 22 taong gulang, at nag-aaral noon sa isang universidad sa Baguio. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan ko noong nakatira pa ako sa lumang dormitoryo malapit sa campus. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, napapaisip ako kung gaano nga ba karaming kaluluwa ang naiwan sa lugar na yon. Unang taong ko nung college, nang lumipat ako sa isang dormitoryo, nakilala na raw na may nagpaparamdam. Hindi ko ito masyadong pinansin kasi sanay na ako sa mga kwento ng multo sa Baguio. Isang gabi, matapos ang mahabang klase at group study, umuwi ako bandang alas 10 ng gabi. Tahimik na tahimik ang buong dorm. Halos lahat ay natutulog na. Pagpasok ko sa kwarto ko sa ikalawang palapag, napansin kong bukas ang ilaw kahit sigurado akong pinatay ko iyon bago ako umalis. Inisip ko baka nakalimutan ko lang. Habang nag-aayos ako ng gamit, bigla akong narinig ang mga yabag sa pasilyo, mabibigat parang combat boots. Pero wala namang naglalakad sa hallway nang sumilip ako. Bumalik ako sa kama at doon ko nakita sa gilid ng salamin ng cabinet ang isang refleksyon ng isang estudyanteng naka-uniforme. Duguan ng dibdib at nakayuko. Paglingon ko sa mismong salamin, wala naman. Pero sa gilid ng mata ko, may anyo pa ring nakatayo roon.
Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa caretaker ng dorm. Sabi niya, may estudyante raw na noong dekada 90 na nagpakamatay sa dorm dahil bumaksak sa maraming subject. At simula noon, tuwing gabi ng finals week ay nagpaparamdam na estudyanteng umiikot sa hallway. Nakasuot ng uniforme at duguan ang harap ng katawan. Di lang ako ang nakaranas. Ilang beses na rin may kwento ang mga dormmate ko na may naririnig na yabag, kaluskos ng papel at minsan biglang may lumalabas na mga marka ng lapis sa kanilang notebook kahit tulog na sila. Mula noon, tuwing magpupuyat ako para mag-aral, lahi kong sinisigurado na may kasama ako. Ayoko mag-isa sa kwarto dahil baka bumalik ang estudyanteng iyon. Naglalakad, naghahanap at nagbabantay sa mga kagaya naming estudyante. Hanggang ngayon, Sir Misteryo, naniniwala akong hindi lahat ng naiwan sa dorm ay estudyanteng buhay. Meron ding mga kaluluwang hindi nakapasa at hindi na nakalabas. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at sa inyo na rin, Sir Misteryo. Ako po si Anthony, 27 years old, taga Iloilo City. Gusto ko pong ibahagi ang nakakatindig balahibong karanasan ko sa isang abandonadong ospital dito sa amin na sinubukan naming pasukin kasama ang mga kaibigan ko. Noong 2022, trip lang sana namin ng barkada na mag-ghost hunt. Mahilig kasi kami manood ng mga horror vlog kaya naisipan naming subukan sa totoong buhay. May isang lumang ospital dito sa Iloilo na matagal nang sarado mula pa noong 1990s. Maraming kwento na raw ang namatay doon noong kasagsagan ng isang malakas na epidemya. Bandang 11:00 ng gabi, 4 kaming naglalakad papasok. Bitbit namin ang flashlight at cellphone. Pagpasok pa lang sa lumang lobby, naamoy na namin ang amoy ng lumang gamot at kalawang. Sabi nga ng iba, kahit sarado na ang ospital, parang buhay pa rin ang amoy ng pagkakasakit. Habang nag-iikot kami, nakarinig kami ng tunog ng metal bed na hinihila. Ang problema, wala namang bed sa hallway na iyon. Bakante at alikabok lang. Pinilit naming huwag matakot pero habang papasok kami sa dating ICU, biglang nag-brown out ang mga flashlight namin kahit fully charged. Doon namin nakita sa may dulo ng koridor, may isang babaeng nakaputi, nakatalikod, mahaba ang buhok. Akala namin tropa lang na nagloloko pero nang sumilip kami sa gilid, wala namang kasamang iba. Yung sahig, basa na parang dugo na agad ding nawala pag-islap ng ilaw. Nagmamadali kaming bumaba sa ground floor. Pero pagdating sa lobby, may narinig kaming sabay-sabay na pag-ubo at ungol na parang galing sa maraming tao. Lumingon ako sa paligid. Walang tao. Pero naramdaman ko na parang punong-puno ng pasyente ang paligid. Takot na takot kaming lumabas, halos pagkandara pa sa pagtakbo. Pagdating sa labas ng ospital, biglang nagbalik lahat ng ilaw ng flashlight namin na parang walang nangyari. Kinabukasan, may isang matanda sa barangay na nagsabi, wag na kayong babalik doon. Maraming kaluluwa ang naiwan sa ospital na iyon. Mga pasyenteng namatay na hindi man lang nagamot at mga doktor at nurse na hindi na nakauwi. Simula ng gabing yon, hindi na ako sumubok pumasok sa kahit anong abandonadong lugar. Dahil minsan, ang iniwan ng nakaraan ay hindi na talaga dapat balikan. Magandang araw sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat po ng nakikinig sa channel mo. Ako po si Erwin, 35 anyos, taga Laguna. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa trabaho, may nasaksihan akong hindi ko makakalimutan. Isang encounter na hanggang ngayon ay nagdudulot sa akin ng kilabot tuwing napapadaan ako sa parehong lugar na yon. Noong 2021, nag-overtime ako sa trabaho ko sa Santa Rosa, Laguna. At 12:00 na ng hating gabi ako nakasakay ng jeep pa uwi sa amin. Konti lang ang pasahero, kaya nung buwaba ako sa may barangay namin, ako na lang mag-isa ang naglalakad. May waiting shed sa kanto bago dumiretso sa bahay namin. Madalas may tambay doon sa araw,
Pero syempre, 10 oras na ng gabi kaya wala na dapat tao. Habang papalapit ako, napansin kong may nakaupong bata. Mga 7 taong gulang po ata yung Sir Misterio. Nakaputing sando at shorts. Nakayuko lang siya, hawak ang isang laruan na parang kotse-kotsehan. Nagulat ako kasi imposible na may batang palabay doon ng ganoong oras. Lalo pat kilala ko halos lahat ng mga bata sa lugar namin. Inisip ko baka napagalitan ng magulang kaya tumakas, kaya tinangka ko siyang lapitan. Pero habang papalapit ako, Sir Misterio, bigla niyang iniangat ang ulo niya. Doon ko nakita, itim na itim ang kanyang mga mata, walang puti, nakangiti siya. Pero parang pilit ng ngiti na nakakatakot. Sa isang iglap, bigla siyang tumakbo palayo papunta sa madilim na bahagi ng kalsada. Naiwan akong tulala, naninigas sa mga tuhod. Nang tignan ko ulit kung saan siya tumakbo, wala ng tao. Pero naiwan doon sa upuan ng waiting shed ang laruan niyang kotse-kotsihan. Sinubukan kong kunin, pero nang hawakan ko, bigla itong nadurog at naglaho na parang alikabok. Uwi ko, ikinuwento ko ito kay nanay. Sabi niya, matagal nang may kwento tungkol sa batang nalunod daw sa ilog malapit sa waiting shed noong dekada 90. Simula noon, may ilang residente na rin daw ang nakita sa bata tuwing hating gabi. Laging may dalang laruan. Mula noon, Sir Misterio, sa tuwing dumadaan ako sa waiting shed na iyon, lagi akong nagdarasal at hindi na lumilingon. Minsan nga napapatakbo na lang ako kasi laging pumapasok sa isip ko ang imahe ng batang iyon. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Ronald, 28 years old, taga Quezon City. Hindi ko talaga makakalimutan ang isang karanasan ko habang pauwi galing trabaho. Dahil hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung totoo bang nangyari o imahinasyon ko lang. Noong 2023, galing ako sa night shift. Alas 3 na ng madaling araw. Sanay na akong umuwi ng ganoong oras, kaya sumakay ako ng jeep sa may Quezon Avenue. Halos walang tao, 3 lang kaming pasahero. Ako, isang lalaking nasa dulo, at isang babae na nakaupo malapit sa pintuan. Tahimik lang ang biyahe, pero napansin ko nung napadaan kami sa underpass, biglang parang lumamig. Hindi naman bukas ang bintana. Nang tumingin ako sa side mirror ng jeep, nakita ko na 4 pala kaming pasahero. Yung isa nakaupo sa mismong tabi ko. Wala akong naramdaman nung sumakay siya, ni hindi bumigat ang jeep. Nakasuot siya ng puting damit, mahaba ang buhok at hindi ko maaninag ang muka. Nang tignan ko ulit sa unahan, napansin ko na parang hindi nakikita ng driver at ng ibang pasahero yung kasama ko. Doon ako kinalabutan. Nagkunwari akong wala lang, pero ramdam ko yung lamig na nanggagaling sa kanya. Nang huminto ang jeep sa may timog, buwaba yung lalaking nasa dulo. Yung babae naman sa pintuan, tumingin muna sa tabi ko bago siya buwaba. At doon ko napansin na nangingilid ang luha niya. Parang siya lang din po ang nakakita. Pagdating ko sa kanto kung saan ako dapat buwaba, hindi ko na kinaya. Nagmadali akong buwaba kahit malayo pa sa bahay namin. Paglingon ko sa jeep, andun pa rin siya. Nakaupo sa upuang iniwan ko. Hindi siya bumababa, hindi siya kumikilos. Kinabukasan, kinuwento ko ito sa tricycle driver sa amin. Sabi niya, dati raw may babaeng na disgrasya sa kanto ng Quezon Avenue malapit sa underpass. Nasagasaan ng jeep habang pauwi. Simula noon, may mga kwento ng may sumasakay daw tuwing madaling araw. Hanggang ngayon, hindi na ako sumasakay ng jeep kapag alas 3 na ng madaling araw. Mas pinipili ko ng mag-taxi. Di bali ng mahal, ang mahalaga, kaligtasan ng isip at kaluluwa. Magandang gabi po, Sir Misterio, at sa lahat ng mga listeners ng channel nyo. Ako po si Raymond, at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang karanasan ko. Sana mapakinggan ninyo ang kwento kong ito dahil hanggang ngayon
hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko nalampasan ang gabing yon. Taong 2016, nagbakasyon ako sa pinsan ko sa Silay. Doon kami tumira sa ancestral house ng pamilya nila. Isang malaking bahay na gawa pa raw noong panahon ng Kastila. Sa unang tingin, maganda siya. Pero iba ang pakiramdam pag nasa loob ka na. Mabigat ang hangin, laging parang may nakatingin. Unang gabi pa lang, may narinig na akong kakaiba. Yung sahig na kahoy sa pasilyo, biglang lumalangit-ngit kahit wala namang dumadaan. Binuksan ko ang ilaw, pero wala akong nakita. Akala ko imahinasyon lang. Pero pagsapit ng ikatlong gabi, doon na nagsimula ang bangungot na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Habang nakahiga ako, bigla akong narinig na parang may mabigat na yabag. Dahan-dahan, papalapit sa kwarto namin. Ang problema, sarado ang lahat ng bintana at pintuan. Pinilit kong wag kumilos. Nakaramdam lang ako. Nang lumingon ako sa gilid, nakita ko sa sulok ng kwarto ang isang matandang babae. Mahaba ang buhok, nakalugay at ang suot niya ay lumang saya na kulay puti na tila kupas na kupas. Pero ang pinaka nakakatakot sa misteryo, yung mukha niya parang nabubulok na. Yung balat kulubot at nangingitim at yung mga mata mapupula at nakatitig lang sa akin. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Para bang natuyuan ako ng laway sa misteryo. Ilang segundo lang siya nakatayo roon, pero pakiramdam ko napakahaba ng oras. Pagbukas ng ilaw mula sa labas, bigla siyang nawala. Kinabukasan, nagtanong ako sa kapitbahay nila. Doon ko nalaman na yung matandang babae raw ay dating may-ari ng bahay. Namatay sa mismong silid kung saan ako natutulog. Ayon sa kanila, ayaw na ayaw daw niya ng mga dayong tumitira sa bahay na iyon. Sir Misteryo, mula noon hindi na ako muling pumunta sa bahay na iyon kahit kamag-anak ko ang nakatira. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko yung titig niya at tuwing naiisip ko, nanlalamig ang buong katawan ko. Yan po ang karanasan ko. Sana po ay magsilbing babala ito sa mga nakikinig. Respetuhin natin ang mga lumang bahay na dapat hindi na tinitirahan pa. Magandang araw sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng palaging nakikinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong Joel, isa sa mga tahimik na nakikinig ng programa ninyo. Matagal ko nang itinatago ang karanasang ito, pero gusto kong ibahagi dahil hanggang ngayon, binabagabag pa rin ako ng pangyayaring iyon. Taong 2014, umakyat kami ng mga barkada ko sa bundok sa Tanay para mag-camping. Apat kaming magkakasama at balak lang namin ay uminom ng konti at magpalamig sa malamig na hangin ng bundok. Nung una, maaliwalas at masaya ang gabi. Pero bandang 10:00, nagsimulang lumamig ng sobra at parang may humahampas na kakaibang simoy ng hangin. Habang nakaupo kami sa paligid ng maliit na bonfire, napansin naming parang may nakatayo sa may gilid ng mga puno. Una, akala namin ibang grupo ng mga nagka-camping na gusto kaming takutin. Yung figura sa gilid, matangkad, sobrang payat at parang may mahabang buhok na sumasayad hanggang sa lupa. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang pero nakatitig sa amin. Kinabahan na ako pero sabi ng isa kong kaibigan, baka kapre raw iyon o nilalang ng bundok. Tumayo ako para silipin ng mas malapitan. Pero paghakbang ko, bigla itong naglaho na parang usok. Pagbalik ko sa pwesto namin, lahat kami nanahimik. Ang isa sa tropa, nanginginig dahil nakita niya raw mismo yung figura may mukha na mahaba parang kabayo. Pag-uwi namin kinabukasan, ikinuwento namin sa isang matandang residente doon. Ang sabi niya, baka raw tikbalang ang nakita namin. At buti na lang daw, hindi kami niligaw kasi madalas kapag nakasalubong mo iyon, pinaglalaruan ng tao hanggang hindi na makabalik sa daan. Sir Misteryo, mula nung karanasang iyon, hindi na po ako umulit mag-camping ulit sa bundok na iyon.
Sapat na yung isang beses na makita ko yung nilalang na yon. Hanggang ngayon, naninindig ang balahibo ko tuwing naiisip ko.